Holy Spirit. Ngayon naman po, pag-uusapan po natin yung pagtatanim. Sino dito mahilig magtanim? Yes, Tatay Rudy, Tatay Robert, Ate Mariel, iba pang mga kananayan natin na nandito ngayon. Dahil kakaiba po ang isang Kristiyano na marunong magtanim. Madalas po kasi sa atin, iniisip natin, tanim pera agad. Kaya, tanim po ay ito'y pananampalataya. Amen? It's a seed of faith. Amen? So, pwede po siyang iba't ibang imahe. Pwede sa ating pinansyal, pwede sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kung ano ang kaya mong ihanda na itanim sa kaharian ng Panginoon, ay malugod itong tatanggapin ng Diyos. Amen? Sino naniniwala dito na ang Diyos ay isang nagtatanim? Naniniwala po ba kayo? Na ang Diyos ay nagtatanim? Amen. At tayo ang instrumento ng Diyos sa pagtatanim. Amen. Makikita natin yan in Mark chapter 4 verse 1 to 20. Ang title po natin ngayon is The Four Kinds of Ground. Very familiar po tayo sa verse na to, no? Ito yung the parable of the sower. Yung nagasik po siya ng mga binhi at napunta sa iba't ibang uri ng lupa. May lupa na mabato, may lupa na patay, may lupa na okay naman yung lupa pero may damo, may lupa naman na mabuti. Ngayon, pag-usapan natin, ano bang klaseng lupa ka? Okay? Pati naniman ka ba ay mabuting lupa ba ito? O isang lupa na maaaring mamatay yung ibininhi sa'yo? Pagdating naman sa pamilya po natin, pag iniisip natin kapag ang isang tao ay nataniman ng salita ng Diyos, ay ora mismo yung paglago nito. Hindi na rin naman po yung gano'n. Ang salita ng Diyos ay may nakatakdang oras at panahon para dyan. Kung kailan ito mamumunga at kung kailan ito sisibol sa ating buhay. Maaaring napakinggan mo ito ngayon, pero mamumunga ito next 2 years. Pwede pong gano'n. At kapag nabuhay ko, ito yung magiging sani at instrumento para mas magkaroon ka ng malalim na pananampalataya sa Diyos at relasyon sa Kanya. Amen po ba? Maaaring ngayon walang dating sa'yo. Kasi parang wala pa sa yung personality and character ang pagiging isang manananim. Pero kapag ang isang tao ay natutong magtanim at namatay na siya sa pagtatanim, doon mo makikita na siya ay nananalig at nananampalataya na lang sa Panginoon. Amen. At ang isang tao nananalig at kumakapit na lamang sa Panginoon, hindi po siya malayo sa miracle at himala ng kaya gawin ng Diyos sa buhay niya. Amen. Palapakan po natin si Lord doon. In Mark chapter 1, verse 1 to 20, ito po yung istorya ng isang manananim. Habang nagkukwento po siya ang ating Panginoon sa Biblia, na kwento niya ang parable of the sower. So itong parable na to, pinapakita dito na ang salita ng Diyos ay maaaring mapunta sa iba't ibang klaseng tao. Kung paano yung comprehension nila. Kung ano yung level of comprehension nila. Kasi most of the time, iniisip natin na ang pagbahagi ng salita ng Diyos, kapag naibaba mo na ito, ay yun na, okay na, wala na tayong gagawin pa. Hindi po. Relationship with Jesus is a lifelong relationship. Hindi lang po siya basta nakarinig ka na, nakatanggap ka na, then tapos na. Tataniman mo po yun. Amen? Kailangan mo siyang diligan sa mga salita ng Diyos na yung naririnig. At hindi lamang siya basta kung kailan mo lang gusto. Kailangan kapag gagawin mo to, seryoso ka. Dahil walang taong hindi seryoso na nakakaani ng mabuti. Amen? Ay, maulan, ay, maaraw, ay, ayoko kaya wala ako sa mood magtanim. Ang mga magsasaka, pero po silang tinatawag na season. Season ng tag-ani, may season naman ng, yung parang i-ready mo lang yung mga lupa mo para sa darating na sakahan. So, hindi lang palaging taniman, may harvestan din. At hindi lang rin naman palaging harvestan, may taniman din. Amen? So, ang paglago ng isang Kristiyano, ay depende kung paano siya nagtatanim sa Panginoon. Hindi ko nababasahin yung parable na to, no? Pero gusto kong maunawaan ng bawat isa na God is the sower. Sa verse na binasa natin, na binanggit natin,
pinapakita dito na ang Diyos ay isang manananim. God plant His Word in our lives. Ano daw po? Ang Diyos daw po, ano bang tinanim niya sa ating buhay? Ang itinanim niya sa ating buhay ay ang Kanyang salita. Amen. Yung tipong walang-wala ka na pero may pinangahawakan ka salita ng Diyos. Ikaw na yung pinakamayaman na tao sa buong mundo. Yung tipong hawak-hawak mo ang salita ng Diyos, mga pangako niya sa kanyang buhay, tapos may nararamdaman kang karamdaman. Yung karamdaman na yun, mas malakas ka dun. Amen? Sa gitna ng sakuna, sa gitna ng aksidente, may mga pagkakataon na parang na hindi mo na kaya, hindi mo na alam kung ano ang gagawin. Pero dahil may salita ka ng Diyos na pinangahawakan, nakaka-overcome ka sa bawat araw na dumadaan. Nalalagpasan mo to, natatawid mo to. Ito sa pamamagitan ng karunungan at abilidad natin. Ito sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Amen. Amen? Mayaman ang isang tao may pinangahawakang salita ng Diyos. Amen? Amen. Mayaman ang isang tao na may pinangahawakan na salita ng Diyos. At ang mga tao na ginagamit niya isang instrumento sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sino dito yung masasabi niya siya isang instrumento sa pagbabahagi ng salita ng Diyos? Taas po ng kamay. Amen? Lahat po tayo. Maaaring ang salita ng Diyos, hindi ka aware pero nababahagi mo na yun. No? But sometimes, minsan, sa pagbabahagi natin ng salita ng Diyos, tanim na po yun eh. No? Binihi na yun eh. Pero hindi mo alam, no? Parang ano ka lang, dahil natural lang sa'yo na ibahagi ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay, ibahagi ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kadakilaan sa iyong buhay, na-share mo to sa isang tao na dumadaan sa isang pagsubok. Parang wala lang sa'yo. Pero dahil sa likas na sa'yo to, hindi mo na nalaman, hindi mo nababatid, na yung buhay mo ay nagiging taklaw ng liwanag sa kanilang buhay. Amen? So yung buhay mo, nagiging instrumento na. Nagiging gamit na siya upang ang mga tao na nangangailangan ng pag-ibig at kaligtasan mula sa Panginoong Yesus ay makasumpong nito. Amen? Amen. So yung mga tinatanim natin salita ng Diyos, hindi po yan nababaliwala. Walang salita ng Diyos na natanim sa puso ang hindi mamumunga. Lagi po yan mamumunga. Ang madalas lang po kasi nangyayari kapag tinataniman natin ang salita ng Diyos, ang anak mo, yung asawa mo, ora mismo gusto mo bunutin agad. O kaya gusto mo na lang magkaroon ng bunga agad. Hindi po mag-work ng gano'n. Amen po ba? Amen. Hindi pwedeng pwersahin. Pwede ba yun? Panghinugin mo yung bungang kahoy na tinanim mo, nang ngayon mo lang itinanim, bukas meron na agad. Wala po. Masarap po ba ang prutas na pinahinog at inilagay sa bigas? Iba pa rin yung lasa ng prutas na kinuha mong hinog sa nakasabit sa puno. Tama po ba? Yun talaga, fresh. Ako naranasan ko na po yun, yung lola ko, pag ang prutas na hindi pa hinog, nilalagay niya sa bigas. Sabi ko, bakit mo ginagawa yan? Sabi ko sa apo ko, kapampangan ko ako eh. Sabi ko, apo, bakit? Sa Tagalog. Lola, bakit ano? Bakit nilalagay mo yung mangga sa bigasan? Yung bigasan may 1, 2, 3 pa yun eh. Tapos pag ginanon mo, di ba? So yung mangga nandoon sa galo na sa may lagayan. So dalawa nakalagay doon. Di ba dapat kainin na natin? Hindi pa hinog yan, sabi sa akin. Lagay lang natin yan para humilog. So hindi ko makuha yung logic, bakit ilalagay mo sa bigas? Tama? Pero yun nga, sabihin na natin, humilog. Nagkaroon ng something miracle doon sa mga mangga na yun. Pero iba pa rin yung mangga na nakuha sa puno. Amen? Yung talagang nahinog talaga sa puno. Meron akong dati na naglilihi si Griselda. May leader po tayo dito nagdala ng mangga. Galing Guimaras. Si Tatay Robert. Gustong-gusto talaga po ni Griselda yan. Sarap na sarap talaga siya. Yung hinog na kulay green yung pinaka-ano niya. Pero pag hinati mo, dilaw yung loob. Hindi siya na sobrang lambot, hindi rin siya sobrang tigas. Talaga, sakto-sakto talaga. Tapos, ginanong pa sa bagoong. Ay, sarap. Di ba? So, nakita ninyo, ang isang tao, sa paglilipod niya sa Panginoon at sa pagbabahagi niya ng salita ng Diyos, hindi naman kasi natin yan pwedeng pwersahin. Na, si Tatay Rudy, binilagyan ko ng salita ng Diyos. Dapat bukas, leader ka na. Hindi po ganun. Our journey with the Lord is a lifelong process. Hanggang nabubuhay si Ate Bibien, nasa proseso pa rin siya. Tama po ba?
Si Ate Bibi, isa yan sa mga naunang leader dito sa atin. Di ba? So, ibig sabihin, medyo matanda na po siya. Di naman halata, ano? Pero isa po yan. So, ibig sabihin, yung high school years ni Ate Bibi, nandito na siya. So, nakita ba natin yung proseso niya na leader na agad? Ganon din po ba si Nanay Mary? Di ba? Hindi naman ganon. So, ang isang tao, kapag nataniman niya ng salita ng Diyos, ang Diyos na rin po ang magpapalago nito. Amen? We are just an instrument sa isang bagay o sa isang tao upang ang tao nito ay mapalapit sa Panginoon. Pero yung trabaho ng Diyos, hindi po natin yan pwedeng trabahuin. Amen? Ikaw ang tanong, ikaw ang tanim, ikaw ang dilig, pero ang Diyos ang magpapalago. Amen? Palakpakan po natin ng Diyos doon. Kaya, God is our sower. Number 2, the seed is the word of God. Sino po dito naniniwala na ang seed ay hindi yung pera? Hindi yung kung ano man yung kaya mong i-offer sa Panginoon. Lahat naman yung galing sa Kanya. Wala naman tayong pwedeng ipagmalaki. Diba? Yung pera mo, trabaho mo, ari-arian mo, lahat yan galing sa Diyos. So, ang seed daw ay nire-represent din po yung salita ng Diyos. Amen? So, ibig sabihin, kapag may tinanim ka sa salita ng Diyos, hindi lamang sa pamilya mo, kundi sa katrabaho mo. Diba? Tatay Robert, sa trabaho niya ngayon sa DADS, pinipigilan yung gawain ko. Pero ayaw niya magpapigil. Di ba? Kasi naniniwala siya na yung tanim niya doon, umumunga, balang araw. Ganoon naman po talaga eh. Tama? Pag nagtanim ka, wala naman pwedeng hindi naman pestihin yan. No? Hindi naman pwedeng hindi naman dadaanan ng bagyo yan. Susubukan yan. At doon itibay ang pananampalataya ng bawat tao dumalo sa gawain. Amen? Amen? So kailangan ilaban, kailangan yung tinanim mo na hindi mo hayaan na mahulog. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong hayaan mahulog. Ate Mariel, hindi niya hayaan mahulog yung mga tinanim ni Tatay Roger. Tama? Ilalaban niya yun, pagpapatuloy niya yun. Kasi hindi naman dahil wala na si Tatay Roger, mag-start na yung journey ni Ate Mariel o ni Tatay Roger sa buhay na umuwi na siya. So, parang pinasa lang niya yung torch kay Ate Mariel. O, ikaw naman patuloy, ha? Ikaw naman patuloy, babe. Di ba? So, ganun po. Ang pagtatanim ay hindi natin yan magagawa ng bersahan sapagkat ang Diyos ang bibigay kapangyarihan sa mga tinanim natin upang ito'y mamunga. Dahil God's Word has the power to produce fruit. Yun naman po pala. Amen? Na ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang ano po? Magbunga, mag-produce o magbigay bunga. Nakuha po ba natin? At ang ground is the heart of the man. Ano daw po yung ground? Yung puso po natin. So ano po ba ang nangyayari sa puso natin? Our heart is the soil where God's Word is planted. At malaking bagay dito yung condition ng puso natin. Ano po sa inyo ngayong gabi? Ano ba yung condition ng puso mo ngayon? Yung makiat ka sa church na to. Diba? Nasaktan ka ba? Dahil pinabuwikaan ka ng hindi maganda. Rejected ka ba? Hopeful ka ba? Diba? Medyo discouraged ka ba? Unmotivated? Diba? Nag-ask ka ba kay Lord ng miracle sa life? Diba? Nag-ask ka ba kay Lord ng provision or blessings? Diba? Marami tayong pinagdadaan ng personal, hindi natin alam. At di natin napagtatanto, maliban lang kung tanungin natin siya, anong pinagdadaanan mo, anong problema mo, doon lang natin malalaman. Tama po ba? So, dahil daw po, importanteng malaman ang kondisyon ng puso natin, kasi dito nagdedetermine kung magbe-bear fruit or mamumunga yung salita ng Diyos na napakinggan at natanim sa atin. Amen. Amen. So, okay po ba puso natin yun? Kung hindi okay, dapat ipaayos natin yan ngayong gabi. Pastor, Erika, tulog ng langit, inano niya ako, niyaya niya ako, nakarating tuloy ako rito. Amen. Diba? So maganda po na ang puso natin Tulog ng yung langit. magandang kondisyon. Sa ganun yung salita ng Diyos na ibibigay sa atin na hindi lang basta masayang. Pasok dito sa kanan, labas sa kaliwa. Tama? Para wala naman nangyari sa atin. Amen po ba? So napaka-importante na ang salita ng Diyos na ating naririnig, ating tinatanggap, ay ito'y tumitimo at ay tatanim sa ating mga puso. Amen. Pero dahil sa importante yung kondisyon ng puso natin, kailangan suriin natin ito.
Dahil baka ang puso natin ang siyang tumataboy sa salita ng Diyos para ito ay matanim sa ating puso. No. Amen? Kasi minsan, di ba, you are tired. Pagod na yung puso mo. Minsan, paglapit sa Diyos ang solusyon. Pero, pahinga muna ako, laylo muna ako, di muna ako atin, 4 linggo. Babalik na lang ako pag okay na ako. Minsan, yun lang yung mentality natin. Minsan, puso natin, unmotivated. Di ba? Wala akong galing pumunta ng church. Padala sa puso natin, parang hurt. Diba? Napisod ako doon sa sinabi ni sister. Diba? Minsan, ang puso natin, confused. Totoo pa ba yung sinasabi ni pastor na gagaling ako? Totoo ba yung sinasabi ni pastor na ang Diyos ay nagpapagaling? Sometimes our heart is doubtful. Di ba? Yung confused, doubtful, parehas na rin yun. So, napaka-importante na may settle muna natin yung condition ng puso natin. Sa ganun yung salita ng Diyos na ibababa sa atin every services, malugod natin itong makukuha. Malugod itong may tatanim sa puso natin. It represent soil. Yung heart daw natin, at ano daw po ito? I-represent ito ang soil. Amen. Kaya pala, minsan, sa mensahe ni Pastor Rosel, kapag pinapakinggan natin, parang walang talab. Kasi hindi okay yung puso natin. Amen. Minsan, our heart is offended, our heart is hurt, rejected, at kung ano-ano pa. Kaya napaka-importante na ang salita ng Diyos, bago natin ito pakinggan at pumunta sa simbahan, manalangin muna tayo. Amen? Lord, yung okay puso ko ngayon, pero punta ko simbahan. Hayaan mo na ang iyong salita na aking maririnig ay tumimo sa aking puso at matutong ang puso kong ito magpatawad sa mga tao na kamalakit sa akin. Amen. Amen? Punta ka simbahan. Tapos yung topic about forgiveness. Sakto! Di ba? Sakto! Di ba? Parang itinakda ng Diyos na yun ang narinig mo. So, ang mensahe nito, di rin naman ito aksidente lang. Baka nire-remind sa atin ng Diyos na para maging isang magandang manananim tayo sa kaharian ng Diyos, kailangan ayusin natin muna yung puso natin. Amen. Baka meron pang pagkuda dyan, may sakit dyan, offended ka, may galit dyan, higit sa lahat. So may 4 na kinds of ground. Number 1, hard ground. In Mark chapter 4 verse 15. Mark chapter 4 verse 15. Ito pinag-usapan natin, Bible-based po ito ha. Hindi ko na babanggitin para di rin po tayo tumagal kasi nakita po natin, umulan na. So, hard ground. Binanggit sa Mark chapter 4 verse 15 na ang salita ng Diyos madalas kaya hindi natatanggap o hindi na itatanim sa puso ng isang tao dahil ninanakaw ito ng kaaway. Paano po ba hinanakaw ni Satanas ang salita ng Diyos sa ating buhay? Tinataniman tayo ng buto ng pagdududa, buto ng katakutan, buto ng kawalan ng pananampalataya, kawalan ng tiwala, at kung ano-ano pa. Maraming ibinibigay na buto ang kaaway sa atin at iniwawaksik o itinatabi natin yung buto na nilalagay ng Diyos sa buhay natin. At pinipili natin mas yumabo at mas tumubo at mas lumago ay yung mga buto na inilalagay ng kaaway sa atin. Amen po ba? Nagiging mayabong at lumalago lamang ang salita ng kaaway o sumpa ng kaaway sa ating buhay kapag ang kondisyon ng puso natin ay hindi okay. But once our condition, the condition of our heart is fully connected to the Lord, walang mahirap na salita ng Diyos ang hindi makakapag-penetrate sa puso mo. Amen po ba? Kaya naman pala ganun. Kaya hindi natin ma-invite yung mga invite natin, kaya hindi para natin madala yung mga anak natin, kaya hindi natin madala pala yung mga kaibigan natin sa gawain ng Diyos dahil sa tayo mismo nahihirapan tumanggap ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. O baka meron silang, binabahagian nila kasi cellphone pa nila sila. Baka sila naman kaya nahihirapan tumanggap kasi baka hindi pa para sa kanila yung buto na yun. May iba munang kailangan gawin para tumanggap. Tama? Bilang isang manananim, di na pwedeng magtanim agad. Tama? Kita ko po sa baryo po namin, bago magtanim yung tito ko, binubungkal niya muna yung lupa. Preparing po tawag doon paghahanda. Tapos hihintayin niya umulan. Pag umulan, basa na yung lupa, doon na siya magtatanim. Kasi hindi mo naman pwedeng bukalin, tapos magtatanim ka na agad. Dahil po matigas yung lupa. Ang mangyayari nun, masasayang lang yung tanim mo. Kasi hindi malambot yung lupa. Kaya pag tanim mo, hintay mo munang umulan o
Iba po, dinidiligan yung pinaka, kaya nga may pan kuminsan o parang malit na lagayan ng tubig. Then, binabasa nila yung lugar para mabasa yung lugar, ay yung lupa, at doon sila magtatanim. So, ganun po yung mangyayari. Kaya napaka-importante na yung condition natin, sabi mo sa katabi mo, condition, ang puso natin ay nasa tamang wisyo. Amen? Nasa tamang sitwasyon o condition. Sa ganon, yung salita ng Diyos ay hindi kayang nakawin ng kaaway. Pangalawa, stony ground. In Mark chapter 4, verse 16 to 17, the word is received with joy. Nakuha naman daw po nung hinasip yung binhi, no? Nung hinagis yung binhi. Nakuha naman daw po yung buto ng salita ng Diyos na may kasamang joy o kasiyahan. Pero hindi ito natanim ng malalim. Amen? Hindi nagkaugat. The word is received with joy but has no deep root. Ano po nangyari doon? Ano po ba? Bakit po ganon? Because trials and persecution cause them to fall away. Dahil daw po sa mga pagsubok at sa mga persecution, yung tao na nakareceive ng salita ng Diyos ay hindi na nagpatuloy. Anong patuloy na sa simbahan na yan? Baka lumagpas ka sa langit. Di ba? May mga ganun po tayong naririnig. Di ba? Nag-aksaya ka lang ng oras dyan. Huwag mo nang ilaban yung gawain na yan. Pero hindi natin alam, the greater is the struggle, the greater is the reward. Kaya napaka-importante na bawat problema at pagsubok na ating kinakaharap, huwag po natin itong hayaang masayang lang. Amen. Dahil susubukan mo, dahil aayawan mo. Pagpagpus, kapag dumating ka sa isang pagsubok, labanan mo ito. Sapagkat sa dulo ng laban na ito, ibibigay ng Diyos sa iyo ang tagumpay. Sigurado yun. Amen? Yan yung problema sa isang tao na stony ground yung heart niya, mabato. No? Binatuhan ka ng binhi ng salita ng Diyos, pero hindi siya tumubo dahil, yun nga, nasayang lang dahil masyadong mabato ang puso natin at wala sa kondisyon. Pangatlo, thorny ground. Ibig sabihin po na thorny, matusok. Mark chapter 4, verse 18 to 19. The word is received but become unfruitful. Natanggap naman daw po yung salita ng Diyos pero hindi naging mabunga. Pero kung gano'n marami sa atin na Kristiyano na gano'n. Na nakakatanggap naman salita ng Diyos pero hindi natin nagagawa magbunga. Okay, correct natin itong bagay na to. Madalas, ang bunga, tinitingnan natin bilang disciple, no? Isang area lang yun. Amen. Ang bunga na binabanggit din dito is yung uri ng paglilingkod mo sa Diyos. Kung ba ang buhay mo ay napapadamit mo sa Kanya, may tinig. Amen. Hindi lang naman po pagdi-disciple at pagbibigay ang kaya natin pwedeng magawa sa gawain ng Diyos. Pwedeng punta ka ng mga simbahan, pwesto ka dyan, sabihin mo, good morning, welcome to MCC. Diba? Simpleng mga gawain na maaaring may magandang templo at impact sa mga taong yung mga kasalamuhan. Amen. Amen? Yung simpleng pupunta ka ng barangay, sasamahan mo yung team barangay. No? Tapos magbubukas ka ng simbahay. Tama? Pupunta ka sa dads, leader ka, pupunta ka sa dads, papagamit ka doon, tutulungan, susuportahan si Pastor at si Tatay Robert. Malaking bagay yun. Amen? Yan yung mga bagay na maaaring kahit matinik, yung pinagdadaanan ng puso mo, kaya pa rin itong mamunga. Amen? Pero pag ang isang tao, yung kanyang puso ay matinik at hinasik ang binhi, walang pwedeng bungang makuha dahil punong-puno ng pag-aalala, punong-puno ng pagmamahal sa pera, punong-puno ng mga desires na makamundo at wala ng lugar ang salita ng Diyos. Pang-apat, panghuli, good ground. Sabi mo sa katabi mo, good ground, kapatid. Isang mabuting lupa. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mabuting lupa. Good ground. Mark chapter 4, verse 20. Ang sabi dito, the word is understood and received. Naintindihan, natatanggap. Sabi ko natin yun, naintindihan, natanggap. Natanggap, naintindihan. Amen? Natin yan. Okay? Hindi lang basta natanggap at naintindihan at natanggap. Ito po ay pinamuhay na may perseverance. Alam po ba ninyo ang pinaka-greatest
translation of the Bible is yung translation na in-translate mo to sa buhay mo. In-apply mo to sa buhay mo. That's the best translation of the Bible. Yung mga salita ng Diyos na atin naririnig, kahit hindi naman kailangan from Genesis to Revelation. Kung ano lang yung napakinggan mo, kung ano lang naintindihan mo, yun lang i-apply mo. Huwag mo lang i-stress sa sarili mo, pressure sa sarili mo, na kailangan mong basahin ng Genesis to Revelation. O kaya Revelation to Genesis, tapos patay ang ilaw. Hindi naman na-amuse at na-amaze si Lord sa ganun. Diba? Ang simpleng pagsunod mo lang ay malaking bagay na sa Kanya. Amen. Amen po ba? So naiintindihan at naunawaan ang Kanyang salita at inamuhay ito ng na may pagpupursige. At ito po ay nagpuproduce ng fruit. So, masabi mo daw na good ground ka, nagpuproduce ka ng fruit. Again, hindi lang po natin ikulong sa pera at sa disciple ang bunga natin. Marami tayong pwedeng gawing bunga kapag pinagamit natin ang buhay natin sa Panginoon. Amen? Amen. Maring testimony mo is a great fruit para sa iba. Diba? Yung gawain na bubuksan doon sa trabaho mo, sa bahay mo, yung gawain na gagawin at diba, yung pagsuporta mo sa gawain ng Diyos. Pag-encounter, yung simpleng pagsagot sa isang meal, di ba, bunga rin po yun. Huwag natin i-underestimate yung mga pwede natin magawa sa karya ng Panginoon. Amen? So, minsan kasi dahil sa Jigal Vision Trident po tayo, na ito po yung strategy ng simbahan natin, and discipleship based na simbahan natin, kailangan mag-disciple po talaga. Nakakala natin, yun yung bunga natin. Hindi po. Ang bunga po natin, yung kung paano mo ipapagamit yung buhay mo sa Panginoon. At kung magiging epektibo ka ba dito. Amen po ba? So kahit wala kang disciple, pwede kang maging effective sa kingdom ni Lord. Amen. Pero maganda sana kung may disciple ka. Di mo na kailangan lumayo, unahin mo mga pamilya mo. Amen? Yun ang pinakamahirap na disciple sa lahat. Dati, kala ko easy lang. Pwede mong brasuin lahat. Diba? Ngayon, nasasampal ako ng realidad. No? Dahil si Egel ko, teenager na 14 years old. Yan, nakikita ko na yung sarili ko sa kanya. Kaya napapasabi ako sa nanay ko kapag nananalangin ako, Ma, mas naiintindihan ko na ngayon kung ano mga sasabi mo sa akin nung nabubuhay ka pa. Diba? Tapos, yan nga, dahil si Kayo, aaral na. Yung buhay ng isang taong nagpapaaral ng mga anak, nare-realize ko na talagang laban ko talaga. No? Kaya yung mga magulang ko dyan na laban din ang kanilang mga anak, kung natin silang sukuhan. Dahil yung inanim mong salita ng Diyos sa kanila, probably 1 year, 2 years, or 3 years from now, mamunga po yan at makasama at makatuwang niyo sila sa paglilingkod at pagdalo sa gawain ng Diyos. Amen? Walang matigas na puso na tinaniman ng salita ng Diyos ang hindi mamunga. Amen? Ngayon po, tanong ko po sa inyo sa ating application, what kind of ground are you? Anong klaseng ground ka or soil ka? What is choking God's Word in your life? Ano ang nagtatanggal ng effectiveness ng salita ng Diyos sa buhay mo? Meron po yan. Imposible kung wala. Meron po yan. Yan po ba yung pagtutula? Yan po ba yung mga bagay na maaaring hindi pagiging ano po ba nitawag dito? Hindi pagiging concern sa gawain ng Diyos. Marami po maaaring maging dahilan ng isang tao at isang Kristiyano kung bakit yung salita ng Diyos ay nahihirapan siyang i-digest sa kanyang buhay. Amen. Pangalawa po, pangatlo, how can you become good ground? Kung nakita mo yung category mo, nasa stony ka, nasa thorny ka, nasa hard ground ka, paano ba maging good ground? May option po doon na pwede ka maging good ground. Di porke na doon ka sa 1, 2, 3, wala na pag-asa. Ay, ako Lord, kunin mo na ako. Walang ganun. Walang ganun. So, ibig sabihin, sa 4, pwede pa lang maging 4 yung 1. Yung 2, pwede pa lang maging 4. Yung 3, pwede pa lang maging 4. So, paano bang maging good ground? Amen. Simple lang po. When God's word is the seed, but our heart is the ground. Simple lang, no? Simple lang. Ang salita ng Diyos ay ang binhi. At ang ating puso, yun yung ground o yun yung lupa. A good heart receives lives by and perceives in God's Word. Ito daw po yung nakukuha ng isang puso
na mabuti. Nakakatanggap siya ang kanyang buhay ng salita ng Diyos at ipinamumuhay niya ito. Amen. So ang isang tao pala, para maging mabuti ang kanyang puso, kailangan sumusunod siya sa salita ng Diyos. Amen. So kung the past 3 years, nabubuhay ka sa nakakatanggap ka ng salita ng Diyos, pero hindi mo pinapakinggan, nakakatanggap ka ng salita ng Diyos, pero binabaliwala ka lang, baka this year, 2026, starting tonight, decision ka na Lord, yung salita ng Diyos na naririnig ko, ipamumuhay ko na to. Yung salita ng Diyos na nakikita ko, naririnig ko kay Pastor Lucel, Pastor Jake, Pastor Adat, sa mga leaders, it's about time na para ipamumuhay ko. Amen? So hindi pa pala huli ang sa Kristiyano at tao na katulad natin ay maging isang mabuting lupa. Amen? Tayo po lahat ay tumayo. Ang isang buhay na itinanim sa Panginoon, kailanman hindi ka mawawalan at hindi ka madedehado. Sa paglapit mo sa gitna ng problema sa Panginoon, yan yung bagay na kailanman na hindi mo pagsisisihan. Sapagkat yung buhay natin ito, di naman talaga natin alam kung saan tayo patungo. At hindi rin naman natin alam kung hanggang kailan tayo. Maaaring bukas, wala na. Tawag na tayo ni Lord. No? Di natin alam kung hanggang kailan tayo magbuhay sa mundo ito. Kaya napaka-importante na ang buhay natin ay itanim natin mismo sa Panginoon. Hindi na kailangan ng Diyos yung pera mo, sa Kanya galing yan. Hindi kailangan ng Diyos yung mga ari-arian mo, mga achievements mo, sa Kanya galing yan. Ang kailangan ng Diyos yung puso mo ngayong gawin ito. Na hindi na yan magiging hard ground. Na hindi na yan magiging stony ground. Thorny ground. Bagkus ito yung magiging isang mabuting lupa na kapag tinaniman ang salita ng Diyos, namumunga. At yung bunga, kapag pinitas, magiging pakinabang sa mga taong makakarinig ng salita na yun ng Diyos. Sapagkat yung buhay mo ay magiging isang magandang instrumento sa pagbabahagi ng kanyang salita. Ngayon po sa kanan kamay po natin, lagay po natin sa ating mga puso. At sabay-sabay po tayo sa panalangin na ito. Sabihin mo, Panginoong Yesus, gawin mo mabuting lupa ang aking puso. Na anuman ang aking itanim, ay mamumunga. Walang pwedeng humadlang. Panginoong Yesus, itong pusong ito, pagandagin mo ang kondisyon. Nais mo ang puso kong ito ay isang magiging magandang taniman ng iyong salita. Na hindi lamang ako ang magbe-benepisyo, pagkus yung mga taong pipitas ng bunga ko. Upang makita nila na ikaw ang Diyos na tapat, makapangyarihan, at nakila sa lahat. Salamat sa mga panahon, Panginoon, na ang puso kong ito ay yung tinuturuan. Salamat, Panginoon, sa mga panahon na ang puso kong pagal ay yung pinagpapahinga. Salamat, Panginoon, sa pusong ito, sapagkat patuloy itong nagpapagamit sa iyo. Kaya ngayong gabi, I declare, Lord, sa bawat isa na nandito ngayon, kay Tatay Rudy, Panginoon, kay Tatay Robert, at kay Mariel, Lord, sa lahat ng kananayan na nandito, na hindi ko nabanggit, Panginoon, pagpalain mo sila. Wala ulo hanggang ba ang pagpapala, proteksyon, Panginoon. Na makita nila na yung ginawa nila ngayong gabi ay isang mabuting tanim, Panginoon, ng salita mo. Na ang kanilang nakitang at narinig na mensahe ay hindi lang, Panginoon, kanilang napakinggan, tapos ito, Panginoon, ay kanilang ibabahagi at magiging isang mabuting lupa sa maraming tao. Salamat, Panginoon, sa iyong buhay. Sa kanilang pag-uwi, Panginoon, proteksyonan mo sila. Ilayo sa aksidente sa una. Lord, I rebuke the kind of attack ni Satan, yung mga tulas-tulas, Panginoon, yung mga aksidente, O God. I pray, Lord, mula ulo hanggang paa, ang proteksyon ng Diyos ay sumasa kanila. Sa lahat ng mga may karamdaman ngayon, Panginoon, I pray, Lord, total healing. Mula, Panginoon, sa kanilang ulo hanggang paa, I pray and I declare, proclaim, total healing, Panginoon. Yung kanang kamay mo, lagay mo sa partner ng katawan mo na mayroong karamdaman. Come on. And by faith, declare this prayer. Sabihin mo,
sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, sa kanyang mga sugat at sa kanyang mga latay, itong karamdamang ito ay magaling na. Ang karamdamang ito ay magaling na. Come on, declare it. Ang karamdamang ito ay magaling na. Walang gawa, kilos, atake, ni Satanas ang magpa-prosper sa aking buhay. Satanas, tagal ka ng talunan. Ang karamdamang ito ay hindi ko tinatanggap. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, I pray total healing, Panginoon. And we claim that in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord. Kaya tawagan ko po si Auntie Claire.